Salamat. Medyo nawala ng ulan, no? Pero at least presko pa rin, nakakatuwa yung panahon. And we pray for those who were affected by the bad weather, no? For the last 4 days, no? Yung walang pasok for the last 4 days. Yung mga bata, balik na ulit, no? Biglang instant bakasyon, no? We see how God is in control, no? Siya naman ang in control, no? Bukas, plano mo, no? Marami tayong plano. Pag biglang may bagyo, di ba? Cancel, di ba? So we have to adjust to the signs of the times. Maraming it is beyond our control, eh. We think we are in control, but no, we are not in control, no? Yung kinakwento ko nga no isang araw, yung sa Olympics, di ba? Katapos yung Olympics, no? Sa Paris, no? Kung maraming plano, lahat ng preparasyon, no? Sigurado, panalo. Eh, nung oras na yun, biglang sinama, di ba? Many things can change. Every is in control. We have to learn we have to be sure and learn to be able to accept this reality. God is in control. We cannot compare and say, naku, nung unang panahon, naku, ganyan, no? Dati, no? Yung first love, naku, hindi ko makalimutan, no? Lagi na lang yung dati kong minamahal, yung dati kong boyfriend, yung dating bahay, yung dating kalusugan ko. That is past. The past is past. What is present is what is important. We learn to dance, to move to the changes offered us. At ito nga yung pagbabago, no? Everything changes. Sigurado nagbabago, eh. Pero gusto natin yung sa dati, di ba? Gusto natin yung komportable tayo sa dati. We are comfortable in this. Parang kahapon, di ba? Sabi, go out into the deep. Naku, maraming hindi ko control yan, eh. That is not my comfort zone. We are comfortable where we are. Here, now, no? In the present situation. Ayaw natin yung pagbabago. But it will change. Surely it will change. Our minds, mawawala yan. Magkaka-Alzheimer tayo pagdating ng panahon. We will lose our memories. But we have to learn to adjust to the times. Salamat sa bagong Espiritu ng Diyos na binibigay sa atin. The Spirit of God. Again, the gospel begins. Yung mga Pariseo, hinahambing, yung mga luma, yung mga, bakit nag-aayuno yung aming mga disipulo, yung sa inyong disipulo, hindi, di ba? We compare. Do not compare. Pag kinumbing natin, lagi tayong talo, di ba? Ihambing natin sarili natin sa mga, mga wala tayong kapanapanalo dyan. We compare with the past and with the present. We cannot compare, no? We cannot compare. That's a different time, a different set of gifts, a different set of rules, iba. We cannot compare with others. We cannot compare. We cannot compare. It will be useless, no? We ask the good Lord to give us the grace to be contented with what we have now. Tapos, sabi nga, pag bagong alak, bagong sisidlan, no? Bago yung pagbabago na nangyayari sa atin. Again, no, we thank God for the present. We thank God for this. And the accompanying, kung nagbabago tayo, nagbabago. Yung pagbabago na yan, kailangan rin ng pakainin, palakasin yung bago. Kung bago yung lalagyan, no, yung labas, yung kalooban, constantly binabago rin natin. Pag yung labas lang, ang binabago mo, hindi mo binabago yung loob, ay naku, talaga naman siyempre, no, puputok yan, matatapon, masasayang. Kung bago yung alak, no, bago yung sisidlan, hindi pwedeng bago at luma maghalo, hindi pa pwede. Kung hindi natin binabago yung ugali natin sa loob, no, yung labas lang, no, masasayang, matatapon. So kailangan natin, dahil nagbago, kailangan natin pakainin ng bago, lagi, to sustain, to give nutrients, laging pinalalakas yung bago. Kung hindi natin ilalagaan yung loob, matatapon at masasayang lamang. Itong First Friday na ito, yung pagmamahal ng Diyos, bago.
sariwa, itong bagong araw na ito, itong First Friday of God's Love, bago. Namnamin natin yung bagong yan. Huwag tayo maipit sa nakalipas, no? Luma, no? Nakasanayan. It is fresh. Thank God for today. What a day, no? What a gift. Salamat, no? Panibagong panahon, panibagong araw na magbigay papuri sa Panginoon Diyos. We relish that and we thank God for the newness of the Spirit God gives us. God's love concretely to each and every one today. No? Napakarami natin pasasalamatan at huwag tayo maipit sa mga hindi magandang bagay na nasa atin. Magpasalamat tayo sa biyayang ito. Salamat sa Diyos.